Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay June 13, 2024, Huwebes, at atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Antonio de Padua, isang pari at pantas ng simbahan. Ang ating pong unang pagbasa sa araw na ito ay hinango sa unang aklat ng mga hari, chapter 18, verses 41 to 46. Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Acab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Acab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa tuluktok ng Carmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mo, makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailan lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Acab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Acab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang kapisahan po para sa lahat ng mga nagdidibusyon kay San Antonio de Padua. Bagamat ang buong simbahan ay ginugunita ang kanyang kapisahan bilang mabuting ihemplo kung kaya't siya po ay isang pari at naging pantas ng simbahan. San Antonio de Padua po ay malaki ang ginampanan sa buhay ko po, sa aking bukasyon, dahil noong kapanahunan, noong kabataan ko po, ako ay naglingkod bilang choir, bilang youth leader sa aming parokya sa Singalong, na St. Anthony of Padua dyan sa may Singalong. At unti-unti sa aking pong pagkatuklas ng naging buhay ni San Antonio, ay doon po mas kumbaga nabuhay sa akin pong kalooban ng bukasyon at tumugon sa bukasyon ng pagpapari. At si San Antonio po ang isa sa mga inspirasyon na para magpatuloy at nawa ay talagang magampanan ko rin, kahit sa katiting o maliit na paraan ng pagsasabuhay ni San Antonio na kanyang pagkapari, at lalong-lalo na po sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil noon, talagang si San Antonio de Padua ay hinangaan ng mga tao sa kanya pong yung kagalingan na pagpapahayag ng salita ng Diyos o ng mabuting balita. Kaya nga po siya ay tinuring na pantas ng simbahan. At nawa, sa ating pong narinig na pagbasa sa ating mula sa unang aklat ng mga hari, kung saan ito si Propeta Elias ay naghatid o nagpapahayag ng salita ng Panginoon na mensahe na dapat iparating kay Acab. At ngayon po ay yung biyaya ng ulan na kanila pong napakatagal na hinihiling sa Diyos ay ipinagkaloob na at ipagkakaloob pa. Sa atin din po, nawa magkaroon po ng mga katulad ni San Antonio de Padua, kay Propeta Elias, na ang tanging layunin na dapat isinasabuhay ay ang maiparating ang salita ng Diyos. Maiparating at maipahayag ang mabuting balita na nagdudulot ng pag-asa, ng kalakasan ng loob para sa mga tao na pinanghihinaan at nawawalan na ng pag-asa. Kaya sama-sama po tayo magpasalamat sa Diyos at magdiwang sa biyaya ng pagkakaroon ng isang santo katulad ni San Antonio de Padua. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.